Pinuntahan ng matandang albularyong si Kaabwek ang apo niyang tulad niyang albularyo na si Darkus. Aniya rito, hindi na sapat ang kakayahan niya para labanan ang mangkukulam na nagre-reyna-reynahan ngayon sa baryo. Iniisa-isa raw nitong gamitan ng kapangyarihang itim ang mga taga-baryo. Tila ba may lihim itong galit. Kailangan daw nilang magtulungan para magapi ang mangkukulam bago pa maubos ang mga tao roon. Kaagad namang sumang-ayon si Darkus dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang lolo. Nagritual siya ng ilang araw sa bundok para paghandaan ang pagharap niya sa sinasabing mangkukulam. 28 taong gulang pa lang si Darkus, ngunit ang kaalaman niya sa panggagamot at paglaban sa mga masasamang elemento ay hindi matatawaran maging ng mga matatandang albularyo sa baryo at mga karatig lugar. Lahat sila ay naniniwala sa kakayahan ng binatang albularyo. Kaya naman taas noon niyang tinungo ang baryo Mangahas upang muling patunayan ang kanyang husay. Sinabi niya sa lolo Abweg niya na hihilahin niya ang buhok at paiikot-ikutit ang ulo ng makukulam na yon hanggang sa mapagtanto na makukulam ang dapat niyang kalagyan. Ayon kay Kaabweg, ang makukulam na nagngangalang Celestina ay matatagpuan sa lumang bahay sa loob ng kakahuyan. Doon daw nito isinasagawa ang mga orasyon niya laban sa mga taga-baryo. Ani Darkus, wala nang dapat ipag-alala dahil sisiguraduhin niya na hindi makakaporma sa kanya ang makukulam na si Celestina. Gagawin niya ang lahat para mawakasan niya ang kapangyarihang itim nito. Kasama ang lolo Abweg niya ay binaybay nila ang kakahuyan patungo sa pinaglulunggaan ni Celestina. Wala namang kaalam-alam ang mangkukulam sa paparating na panganib. Sinindihan niya ang kandilang nakatirik sa harap ng larawan ng yumaong ama. Matapos yon ay inihanda na niya ang mga gamit sa kanyang pagriritual. Nang biglang bumalandra ang pinto ng kubo niya, bumungad ang maglolong Darkus at Kaabweg. Nagulat ang binatang albularyo nang makita si Celestina. Ang nasa isip niyang makukulam ay isang matandang babae na kulubot na ang mga balat o kaya ay matandang lalaki na puti na ang buhok kaya na madalas niyang makaharap sa laban. Pero si Celestina, isang babae na halos kasing edad lang niya, may maamong muka, morena, balingkinitan ang katawan, isang larawan ng dalagang Pilipina na tila hindi makakabasag ng pinggan o ni makakapatay ng lamok. Paano naging isang mabagsik na makukulam ang kaya niya? Lalo na nang marinig niya ang boses nitong malumanay, mahinahong tinatanong kung anong kailangan nila sa kanya. Inilabas ni Darkus ang punyal niya at sinabing hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Hindi welcome ang mga mangkukulam sa baryo Mangahas. Naglabas din ng punyal ang mangkukulam. Hindi rin daw dapat manatili sa baryo ang mga traidor. Sumingit si Kaabweg at sinabihan ang apo na huwag magpapalinlang sa mangkukulam. Kailangan na nilang simulan ang laban. May sasabihin pa sana si Celestina, ngunit dinamba na siya ni Kaabweg na naging mitya ng labanang iyon. Mula sa pagtatantyahan ng lakas sa loob ng kubo ay nakarating sila sa labas sa pagsusukatan ng lakas. Isang babaeng mangkukulam laban sa maglolong albularyo. Pare-pareho na silang sugatan. Nang makita ni Kaabweg na nadedehado na ang mangkukulam ay hinayaan na niya si Darkus na tumapos ng laban. Hindi naman nagpatalo si Celestina. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na pilipitin ang braso ni Darkus ay sinabi niyang ang pagiging mahusay na albularyo ay hindi lang sa lakas ng katawan na susukat kundi sa talas din ng isip sa pagkilati sa tunay na kalaban. Ang saglit ng pagkatulala ni Darkus sa sinabi ni Celestina ay sinamantala ng huli para masipa ng ubod lakas ang kalaban. Tumilapon ang binata at bumagsak sa lolo niya. Tumalilis na ang mangkukulam. Hindi naman makapaniwala ang binatang albularyo sa lakas ng dalagang mangkukulam. Ani Kaabweg, bakit hinayaan pa niya makatakas ang kaaway ng baryo? Hindi sumagot si Darkus. Pinag-iisipan ang sinabi ni Celestina tungkol sa pagkilatis sa tunay na kalaban. Pinag-aralan ni Darkus ang sitwasyon. Napag-alaman niya na ang mga namatay sa baryo ay puro kaaway ng kanyang lolo Abweg. Ang iba ay sa lupa at ang isa ay kapwa albularyo. Noon ang pagtanto ni Darkus na tila meron ngang mali. Umalis siya ng bahay
at tinungo ang kubo ng dalagang mangkukulam. Naabutan niya itong kinukumpuni ng mag-isa ang nasirang kubo. Galit ang tingin ni Celestina. Ipinagtabuyan niya ang binatang albularyo at sinabing hindi nila siya mapapaalis sa lupang pag-aari ng kanyang ama. Dadaan muna sila sa kanyang bangkay. Sabay hugot ng punyal na nakatago sa kanyang likuran. Kalmado namang humingi ng paumanhin si Darkus at sinabing kailangan niya malaman ang katotohanan sa likod ng mga pagpatay sa mga taga-baryo. Tumingin si Celestina sa mga mata ng binata, tila tinatansya kung gaano ito kaseryoso sa sinabi. Isinama ni Celestina si Darkus sa libingan ng mga namatay. Natuklasan niya na ang salarin ay may iniiwang marka sa leeg ng bawat biktima. Ang markang iyon na hugis at sulok at maitim na araw sa loob ay nagpaalala sa isang bahagi ng kanyang kamusmusan. Pinapanood niya noon ang lola Abweg niya sa pakikipaglaban sa isang aswang. Nang magkapi ng lolo niya ang aswang, ay kinuha nito ang isang bagay sa bulsa, ang tatsulok na may araw na itim. Inilapat iyon sa leeg ng aswang. Tinanong ni Darkus ang lolo niya kung para saan yon. Ani ka Abweg, iyon ang iniiwan niyang tatak sa mga pinapatay niya. Bawat tatak na iniiwan niya sa mga ito ay makapagdaragdag sa lakas niya bilang albularyo. Iyon ang kasunduan nila ng masamang espiritong nahuli niya sa gubat. Napayuko na lang si Darkus sa alaalang iyon. Nang palabas na sila sa sementeryo, sumulpot sa daraanan nila si Kaabweg. Nagtatanong ang mga mata kung bakit magkasama ang dalawa. Isang tanong din ang namutawi sa bibig ni Darkus para sa kanyang lolo. Kung bakit nito ginawa ang mga bagay na yon at ibinintang sa isang inosenteng mangkukulam. Itatanggi sana ni Kaabweg ang mga paratang ng apo niya, ngunit sinabi ni Darkus na nakita na niya ang ebidensya. Nakangising inamin ni Kaabweg na hindi pa sapat ang mga napatay niya noon. Kailangan din daw niyang alisin ang mga balakid sa buhay niya para sa mas mataas na kapangyarihan, gaya ng mga kaagaw niya sa lupang sakahan. Ang albularyo na katuklas ng kanyang lihim at kumakalaban sa kanya. Ang albularyong tinutukoy ni Kaabweg ay ang mismong ama ni Celestina, dahil si Celestina ay anak ng isang albularyo at isang mangkukulam. Sapat na ang mga nalaman ni Darkus upang bumaba ang tingin niya sa kanyang lolo. Sinabi ni Kaabweg na kailangan ni Darkus na makipagtulungan sa kanya dahil kinukontra ni Celestina ang mga gawain niya. Hadlang daw ang mangkukulam sa kanilang misyon. Nilinaw ni Darkus sa lolo niya na ang misyon niya ay manggamot at kumalaban ng masasamang elemento, hindi ang pumatay ng mga inosente para sa pagpapalakas ng kapangyarihan. Sa nakikita niya ngayon, ang lolo Abweg niya ay isa na ring masamang elemento na dapat niyang kalabanin. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Kaabweg, sinunggaban ang mangkukulam at tinarakan ng punyal muntik na sa dibdib. Nagimit siya iyon ng pag-aapoy ng galit ni Darkus. Naglaban silang maglolo, mapusok, mapangahas, walang pagkilala sa isa't isa bilang maglolo, kundi bilang magkaaway na may magkaibang hangarin. Hindi naman makapaniwala si Kaabweg na babagsak siya sa paanan ng nag-iisa niyang apo. Bago malagutan ng hininga, ay humingi siya ng tawad. Lumuhod sa harapan niya si Darkus at humingi rin ng tawad, ngunit sinabing kailangan niya iyong gawin bilang isang mabuting albularyo. Si Darkus mismo ang gumamot sa malalim na sugat ni Celestina. Doon nagsimula ang unti-unti nilang pagtitiwala sa isa't isa hanggang sa mabuo ang pagkakaibigan na kalaunan ay nauwi sa isang magandang relasyon. Ang albularyo at mangkukulam ay biniyayaan ng munting sanggol na lalaki. Tanong nila sa isa't isa kung ang kanila bang anak ay lalaking albularyo o isang mangkukulam.